Magandang araw pong muli sa inyo. Salamat sa inyong pag-aabang ng ating mga educational videos tungkol sa mga kasaysayan ng Pilipinas. Sa pagkakataon pong ito, malugod ko po kayong inaanyayahan ukol sa ginawang paglalarawan ni Henry Charles Rupenthal sa sandali nilang pagtatagpo ni Macario Sakay noong Hulyo taong 1906. Kaya halika na po kayo at simulan na natin ang ating talakayan. Ang pagkakaaresto kay General Emilio Aguinaldo sa Palanan noong 1901, ang itinuturing ng mga Amerikano na pinakamahalagang susi sa pagpapahina ng pakikipagdigma ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Ang pagkakadakip kay Aguinaldo ay sinundan na ng maramihang pagsuko ng mga Pilipino sa bagong mananakop, magmula sa mga karaniwang mga kawal hanggang sa mga matataas na opisyal na unti-unting lumuso sa unang Republika ng Pilipinas. Nang tapusin ng mga Amerikano ang tinatawag na digmaang Filipino-Amerikano noong 1902. Inilabas ng pamahalaang insular ng mga Amerikano ang Batas Banderismo, kung saan ang mga armadong pangkat na nagpapatuloy ng pakikipaglaban sa mga mananakop ay ituturing na mga tulisan o mandar ambong. Sa ganito ay wala na ang amnestiya na ipinagkaloob nito sa mga sumuko sa panahon ng digmaan, at ituturing na ang mga armadong pangkat bilang mga kriminal at nakalaan ang buong kahigpitan ng mga parusa na nakapaloob sa nasabing batas. Sa anino ng malupit na Batas Banderismo, ipinagpatuloy ni Macario Sakay ang kanyang armadong pakikibaka laban sa mga Amerikano, at itinatag niya ang Republika ng Katagalugan, na ang pangunahing layunin ay paglaya ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Sa ilalim ng Republika ni Sakay, nagsagawa siya ng armadong aktibidad laban sa mga Amerikano sa mga area ng Katagalugan. Ang kanyang aktibidad na mapangahas ay naging sakit ng ulo ng mga Amerikano mula 1904 hanggang 1906. Upang sugpuin ang rebelyon ni Sakay, ginamit ng mga Amerikano ang Philippine Constabulary, isang armadong pangkat ng mga Pilipino na kanilang binuo, na nagsisilbing tagapangalaga at tagapagtanggol ng kolonyal na pamahalaan. Gumawa ang konstabularyo ng maraming serye ng malulupit na operasyon upang tapusin ang rebelyon sa parte ng Katagalugan na noon ay ang basihan ng pagkilos ni Sakay. Upang mapasuko si Sakay at ang kanyang hukbo, gumamit ang mga Amerikano ng isang pataksil na pamamaraan upang ito ay maisakatuparan. Gumawa ng pakikipag-ugnayan si Colonel Harry Bandholtz ng Philippine Constabulary sa pamamagitan ni Dominador Gomez, upang sumuko si Sakay sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng negosasyon, napaniwala si Sakay sa posibilidad ng amnestiya at noong 14 ng Hulyo taong 1907, mula sa kabundukan ng Rizal, si Sakay kasama ni Francisco Carrion at Dominador Gomez ay bumaba at sumakay sa isang bapor pampasahero mula sa Tanay patungo sa Maynila. Ito ang pagkakataon na nakasabay at nakita ni Henry Rupenthal ang tatlo sa bapor na bumibiyahe papuntang Maynila. Bago ang lahat, kilalanin muna natin si Henry Rupenthal. Si Henry Rupenthal ay isang Amerikano na nagmula sa Russell County, sa estado ng Kansas, naging estudyante ng Salina Normal School, kung saan siya ay nag-aaral upang maging isang guro. Sa taong 1878, si Rupenthal ay nagpatala bilang sundalong boluntaryo sa US Army at naitalaga sa Pilipinas sa nasabing taon. Sa pagtatapos ng digmaan, si Rupenthal ay nagsilbi bilang guro ng pamahalaang insular ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa taong 1905 hanggang 1907, ay naitalaga bilang supervising teacher sa distrito ng Morong, kung saan sinasakop ng kanyang supervision ang mga paaralan sa nasabing bayan, kasama na rin ang mga bayan Tanay, Binangonan at Pililya. Bahagi ng trabaho ni Rupenthal bilang supervising teacher sa distrito ng Morong ay ang paglilibot sa mga paaralan sa mga nasasakupan niyang bayan. Tandaan na ang mga taon na si Rupenthal ay nakatalaga sa area ay mula sa taong 1905 hanggang 1907, o maaring mas matagal pa.
Ang pagkakatalaga ni Rupenthal sa distrito ng Morong ay kasabay ng kasagsagan ng armadong aktibidad ng mga pangkat ni Sakay, sa ganito. Habang ginagampanan ni Rupenthal ang kanyang gawaing pang-edukasyon, gumagalaw siya sa teritoryo at nasa likuran niya ang mga anino ng mga tauhan ni Macario Sakay. Ang pagtatagpo ni na Rupenthal at Sakay noong Hulyo taong 1906 ay isinulat ng una sa lokal na dyaryo ng kanilang lugar na Russell Examiner at nalathala noong ika-24 ng Agosto taong 1906. Dahilan sa limitado lamang ang sirkulasyon ng dyaryo para sa Russell County at bisinidad nito, ang sulat ni Rupenthal ay hindi naging accessible sa mga historian sa loob ng maraming taon. Isa sa mga gawain ni Rupenthal ay ang regular nitong pagbibiyahe mula sa bayan ng Morong na kinaroroonan ng kanyang distrito patungo sa bayan ng Pasig, na siya noong Kapitolyo ng probinsya ng Rizal. Ito ay upang magsadya sa opisina ng Dibisyon ng Kagawaran ng Edukasyon at magulat sa Superintendent na si Benjamin G. Blaisdell, ukol sa kanyang mga aktibidad sa nasasakupan niyang mga paaralan. Ang paglalakbay noon, sa mga bayan sa dalampasigan ng Laguna de Bay, patungo sa Maynila ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbibiyahe kung saan ang mga pasahero ay sumasakay ng mga bapor. Sinabi ni Rupenthal na ang kanyang sinakian ay ang Bapor Mahusay, kung saan siya bababa sa bayan ng Pasig. Ang katotohanan, ang eksistensya ng Bapor Mahusay ay nakalista sa talaan ng mga pampasaherong bapor sa Pilipinas noong mga unang taon ng 1900s. Ganito ang pagsasalaysay ni Rupenthal. Noong nakaraang Sabado, makikipagkita ako sa bagong superintendent sa Pasig na Kaptolyo ng probinsya. Sumakay ako ng maliit na Bapor Mahusay, at nakita ko na wala ng silya kung saan ako makakaupo. Wala akong balak na gayahin ang mga katutubo na umuupo sa mga balagbag na riles o kaya ay sa sahig ng bapor. Nagsimula ako mag-iikot sa loob ng bapor para maghanap ng mauupuan. Napatoon ang aking paningin sa unahan ng bapor, at nakita ko ang ilang katutubo na nakaupo sa upuang kawayan. Sino ang grupong iyan ng delegasyon, ang tanong ko sa kapitan ng bapor, na noon ay humihingi ng paumayan dahilan sa wala akong maupuan. Sandali siyang yumuko at ibinulong niya sa akin na, iyan si Macario Sakay at Francisco Carrion. Naging interesado ako agad kay Sakay. Ito ay dahilan sa siya ay tinutugis ng mga awtoridad sa nakalipas na 3 taon. Karaniwan siyang tinatawag na ladron. Subalit nag-aasta bilang presidente ng Republikang Pilipino, bagay na hindi ko alam kung papaano niya nakuha kay Aguinaldo ang dating posisyon. Nagpunta ako sa grupo at nakita ko si Dr. Gomez, katutubo, ng Maynila na nakaupo sa pagitan ni Sakay at Carrion. Binati nila ako nilang lahat at sandaling nakipag-usap sa kanila. Si Francisco Carrion na palagi niyang tinatawag akong professor. Naging mapag-usisa ako, kung papaano niya nalaman ang aking trabaho, at tinanong ko siya. Tumawa si Francisco Carrion at sinabi na, maraming pagkakataon niya akong nakikita na nag-iisa sa aking ginagawang paglilibot sa aking mga nasasakupang bayan, station. Tinanong Pia ako, kung bakit nag-iisa lamang ako sa aking pagbibiyahe at kung hindi ako natatakot. Tinanong ko siya, at sinabi kung sino naman ang aking katatakutan. Sumagot siya ng mga tulisan, na katulad niya. Tinanong ko naman siya, bakit naman gusto ninyo akong patayin? Tumawa si Carrion at sinabi, iyan ang katotohanan, walang sino mang mga guro na minolestiya ang aming pangkat. Ang sumunod na bahagi ng sulat ni Rupenthal ay ang kanyang paglalarawan at impresyon kay Sakay, gaya ng mga sumusunod na pagsasaad. Si Sakay ay bata kung titingnan sa kanyang edad na hindi tataas sa 26 o 27 taong gulang. May timbang na humigit kumulang 70 libres, o 45 kilos. Nagtataglay siya ng mahabang buhok na kumukulot sa ibaba ng kanyang mga balikat. Isang matalas na mata na katulad sa isang Indian, maliit na ilong at manipis na labi, na mayroong malupit na ayos. Nagsasalita siya ng Espanyol at Tagalog, ngunit mahirap na masabi kung siya ay isang taong nakapag-aral. Sa aking palagay ay mayroong pabuya na $1,000 para siya madakip. Lumabas siya dahilan sa pakiusap ng mga kaibigang politiko sa Maynila, dahilan sa hindi pahihintulutan na maitatag ang pambansang asembleya, samantalang namamayani ang kaguluhan sa mga probinsya.
Hindi ko alam kung ano ang ginawa sa kanya, o ang pangako na ibinigay upang lumabas. Nagsasagawa siya ng operasyon sa mga probinsya sa palibot ng Maynila, magmula nang dumating ako rito noong 1904. Noong nasa Maynila ako, kumalat ang mga balita na si Sakay ay nasa Aybayan at daan-daan ang lumabas upang makita tanyag na bandido. Sa ganito ay dalawa na lamang ang natitirang tanyag na pinuno sina Felipe Salvador at Julian Montalen. Ang mga ito ay hindi nakakabahala sa akin, kahit na mayroong ilang mga guro na nagdadala ng baril para sa panahong kakailanganin. Hindi ako nagdadala ng sandata sa anumang pagkakataon. Ilang araw pagkatapos ng pagtatagpo ni na Macario Sakay at Henry Rupenthal, naganap ang pataksil na pag-aresto ng mga Amerikano kay Sakay sa bayan ng Cavite. Ang sumunod na sulat ni Rupenthal mula sa Maynila ay noong 9 ng Agosto taong 1906 na nalathala sa Diaryong Ellis County News Republican na ang sirkulasyon ay sa Hays, Kansas. Ang sulat ay paglalarawan ng kanyang mga aktibidad pampaaralan sa distritong pang-edukasyon sa Morong. Subalit may ilang bahagi na nagkukwento siya ukol sa sumunod na pangyayari kay Sakay. Ikinuwento ni Rupenthal ang gagawing paglilitis kay Macario Sakay at kanyang mga kasamahan sa Cavite, laban sa krimen ng mga ito sa kanilang mga kababayan. Ipinagtapat din niya ang kanyang pagnanais na magpunta sa Cavite, upang makadalaw sa ginagawang paglilitis. Subalit ang marami niyang mga gawaing pampaaralan ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa sulat na ito ni Rupenthal ay mahalagang malaman, na ang paglilitis kina Sakay at mga kasamahan nito ay ginanap sa bayan ng Cavite, na pagtutunan natin ng pag-aaral sa mga susunod na video. Mahalaga ang maikling sulat ni Rupenthal ukol sa pagtatagpo nila ni Sakay at Carrion. Binigyan niya tayo ng isang description sa kaanyuan ni Sakay, at ang kwento ni Carrion na wala silang minolestyang mga guro sa area na sakop ni Rupenthal ay nagpapakita ng pagiging malayo ng demonisasyon na ginawa ng mga Amerikano sa mga anak ng bayan, na hanggang sa mga huling sandali ay nakatuon ang bisyon sa isang ganap na malayang Pilipinas. Salamat pong muli sa inyong ginawang panonood.